I'm so blessed. Are you blessed? Amen. Thanks God na nakita ko kayo ulit. And thanks God for the opportunity to share the Word of God. Hallelujah. So maybe pwede na natin buksan ang door and close the air condition. Or Open naman. Open siya. okay. So hallelujah. Thanks God sa opportunity. Sabi ko kay Ading Remy, parang ako po ay my mind is in the Philippines parang pwede bang ibigay mo muna sa iba kasi nagmuni-muni muna ako. Sabi niya, hindi ate, tumayo ka para fresh. So, I want to share sa kabutihan ng Panginoon and the short exhortation sa salita ng Panginoon. And gusto kong i-share sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. And hallelujah. So, ang salita ng Panginoon sa araw na ito na narinig natin kanina sa binabasa ng ating Bible reading sa Luke 19, Luke chapter 19, verse 11 to 27. But ano lang ako ng isang verse dito. Sabi dito sa Luke 19, 17. Sabi dito, and he said to him, well done, good servant, because you prove yourself faithful and trustworthy in every little things. You shall have authority over King City. Amen. So God bless His word. Let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you so much, O God. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. We thank you, Lord God, for everything that you have done, O Lord, sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, that you will use me, Lord God, to share your word, Panginoon, Lord God. Lord, I pray that you anoint everything, Lord God. Anoint my lips, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, that your glory, Panginoon, hallelujah, ang siyang tapon, O Diyos, sa aming ginuong mga buhay, Panginoon, that your glory will be shine upon us, O God. And Lord, I pray, Panginoon, that you open our hearts, our mind, Panginoon, to understand, Panginoon, Lord God, your goodness, Lord, sa imong kabutihan, sa imong purpose, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, bless your word, O God, and bless my mouth, O God, as I share your word, O God. Thank you, Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So, praise the Lord. So, sa araw na ito, nag-iisip ako kung ano ang ititima ko sa aking i-share. Mag-exhort lang ako ang aking i-share. Nag-ano ako kung, Lord, ano kaya ang igandang tema ko, igandang theme. Dahil you are so good in my life. I want to share your faithfulness, your goodness sa aking buhay. And I want also to title my message is Occupying Until Jesus Comes. Hallelujah. So, sabi ko, dalawa ang naging tema ko. Yung pagka-faithful ng Panginoon sa aking mga buhay. At occupy until Jesus comes. So, occupy, another meaning of occupy is to invest. Invest sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, salamat sa favor ng Panginoon that we are here dahil sa grasya at sa faithfulness ng Panginoon sa ating buhay. So, na nag-gather tayo na makinig sa salita ng Panginoon. So, this passage call us to a life of faithful service bilang mga anak ng Diyos. And urging us to occupy
until Jesus comes. And urging us to invest until Jesus comes. Amen. Hallelujah. In other words, na bilang mga anak ng Diyos, nag-invest pa tayo sa ating buhay para sa Panginoon. Jesus occupied our lives. Amen? Hallelujah. So, ito ay not just a command, but the active participation in God's kingdom while hinihintay natin ang pagdating ng ating Diyos na tayo ay kukunin ng Diyos. Amen. So, una is understanding the role of stewards. Kailangan maunawaan natin ang ating papel bilang katiwala. Sa Luke 19:13, sabi dito, So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put his money to work, he said, until I come. So itong parable na ito, the nobleman is representing Jesus. He gave his servant a specific task. Binigyan tayo ng specific task to put his money to work until he returned. So, what to do? To do business. To do business in the Lord. So, what kind of business? Dahil binigyan tayo ng Panginoon, kumbaga, kung tayo'y is capital. So, inanyahan tayo ng Panginoon to do business with Him until He comes. So, ipinakita dito na ang ating papel bilang katiwala sa kaharian ng Diyos, hindi tayo ang may mamay-ari. Hindi tayo owner. O kundi tayo ay tagapangasiwa lamang. Tagapangasiwa sa mga yaman, talento, at oportunidad na ibigay ng Diyos sa atin. So, our responsibility is to use the resources wisely. Gamitin natin ang mga resources na ibinigay ng Panginoon. Anuman ang resources, anuman ang talento na ibigay ng Diyos sa atin, gamitin natin ito effectively and wisely para ito'y lumago na madatnan tayo ng ating Panginoon when He comes. Ang business na inabilin sa atin ng Panginoon ay nag-gain. Amen? So in 2 Corinthians 4:2, sabi dito, moreover, it is required the steward that be found faithful. Amen. Tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan na tayo ay matagpuan na tayo po ay faithful sa harapan ng Panginoon. When He comes, tayo po ay matagpuan na malinis sa harapan ng Diyos. Amen? So as a steward, ang pangunahing pangangailangan ay katapatan. Katapatan sa lahat ng bagay. Katapatan sa ating mga talento na binigay ng Diyos. So we are called to be trustworthy in managing what God has entrusted to us. So whatever it will be, our time, our talent, our treasure, just use it for the glory of God. Amen? Gamitin natin kung ano man ang ibinigay sa iyo. May talento ka na ibinigay ng Diyos, gamitin natin for the glory of the Lord. Amen? So sa pangalawa is accountability in the kingdom. Sa Luke 19:15, He was made a king. However,
returned home. Then he sent for the servant to whom he had given the money in order to find out what he had gained in it. Amen. So, upon the nobleman's return, which is Jesus' returns, he hold his servant accountable for how they manage of what he had entrusted to them. So, ang reality na kung ikaw binibigyan ng Panginoon ng talent, kung ikaw binibigyan ng Panginoon ng mga resources, ikaw po, tayo po ay mananagot sa harapan ng Diyos. How to use it? Ginamit ba natin ito wisely sa harapan ng Panginoon? Ginamit ba natin ang ating buhay na mapupuri ang Panginoon? Ginamit ba natin ang buhay natin na mag-glorify ang Panginoon? Amen? So, tayo po ay singilin ng Panginoon sa ating aksyon, sa ating desisyon, sa ating buhay. The way we live our lives ay may panghabang buhay na kahalagahan sa mata ng Panginoon. Hallelujah. In Romans 14:12, sabi dito, so then, each of us will give an account of ourselves unto God. So see, tayo po'y silin, tayo po'y mananagot sa Panginoon how we use our lives dito sa mundo. Hallelujah. Welcome, sister. So this verse ito ay isang seryosong paalala sa atin na ang ating buhay ay sinusuri ng Diyos, knowing that we are accountable and we should motivate us to live intentionally and faithfully sa harapan ng Panginoon. Amen? So, always seeking and to honor God in all we do. Sa lahat natin gagawin, always honor God. Hallelujah. So, ang pangatlo po ay the consequence of faithfulness and the unfaithfulness. Merong mga consequence sa lahat ng ginagawa natin. Whether we are faithful or not, there is kaakibat na nating pananagutan. Sa Luke 19:17, sabi dito, well done, my good servant. Take charge of his city. Hallelujah. So, the faithful servant are rewarded for their diligence and increase ng Panginoon ang opportunity and responsibility to lead as a greater blessing. If we are faithful in the Lord, God give us the greatest blessing in our lives. Hallelujah. And He increased also the opportunity to serve the Lord. Amen? So, but the unfaithful servant faces judgment and result na mawala sa kanya. The result is losses, opportunity, and blessing in their lives. That is the difference between the faithfulness and the unfaithfulness. Mawawala ang sa iyo kung anuman nakakunti na meron ka if we are not faithful. If we are not faithful in serving the Lord, yun ay kukunin ng Diyos. Hallelujah. And sa Matthew 13:12, sabi dito, for whoever has will be given more. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Hallelujah. Whoever does not have, even what we have will be taken from them. See? Kung ano ang meron ka, dagdagan pa ng Panginoon. Kung ano ang meron tayo, if we are faithfully and
and faithfully walking with the Lord, walking with the Lord's will. Dagdagan ng Panginoon kung ano ang meron tayo. How amazing God we serve, kapatid. How amazing God. Hallelujah. But if we are not faithful, the consequence is kung ano ang makakunti sa'yo ay kukunin pa ng Panginoon. Hallelujah. So, Jesus' idea that those who faithful use what we have been given, they will even more, while those who neglect their responsibility will lose what they have little. Amen. So, isa pa, faithfulness in a small things. Faithfulness in a small thing. So in the parable, each servant was given the same amount of coin. Marami siyang translation, minas, pounds, coins, gold coins. So each of us binibigyan ng the same amount of pounds. So however, the outcome of each different based on their faithfulness. Ang bawat isa, ang outcome is nagbe-base sa ating pagiging faithful sa nagbibigay sa atin. So the first servant is diligent, multiplied his minas tenfold, and he was rewarded with authority that density. So napakalaki ang ibinigay is times 2 ang ibinigay sa kanya. So in the second one, multiplied his 5 and was given the 5 city. And the third servant who did nothing sa kanyang pinagkatiwala sa kanya, was rebuked and lost even a little he had. So, the third servant did not have a good report when humarap sila ulit sa Panginoon. Humarap sila ulit doon sa nagbigay sa kanila ng mga. Wala siyang nadala ng good report like the first and the second na nag-double ang kanilang ang ibinigay sa kanila. But the third one is wala po siyang maibigay na magandang report. He did not obey the master's command to do business till he comes. So, ang ginawa niya, he kept the master's resources, and he did not do good sa ibinigay ng Diyos. So, wala siyang ibinigay. So, bilang tayo mga anak ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. All of us, mahal tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng equally. Minahal tayo niya ng equal na pagmamahal. So, God has entrusted us with the various resources. Our time, our talent, and our treasures. Ibinigay ng Panginoon. So our responsibility is not to compare. No. Our responsibility is not to compare what we have with others. But to be faithful of what we have been given to us. Hallelujah. And this message first ako na-review dito sa mensahe ko. Then, because I always compare myself to others. Magaling siya, yan siya, ako wala. But that is not batayan sa mata ng Panginoon. Hallelujah. Ang batayan sa mata ng Panginoon
is to be faithful sa ating pagsisilbi sa Panginoon. And the Lord will bless you. When the Lord see your hearts, when the Lord see that you are doing and your life is aligning to His will, God bless you. Hindi po tumitingin ang Panginoon in our outward appearance. Who are you? You are speaking good, you are good, everything. But God see our hearts. God see our hearts. Hallelujah. I'm so thankful for the Lord that He blessed me. I want to give my testimony that He blessed me so much. And I thank God sa what do you call this, sa song na pagkat mayaman ang tatay ko, mayaman na din ako. At salamat sa kantang yon, I feel so confident na sabihin kong mayaman ako dahil sa Diyos. Amen. Talagang mayaman ako dahil sa Diyos. I don't have any salary when I go home. From June, July, until now, I don't have salary. But God provide everything. Sabihin kong mayaman ako. God is provide everything. Mayaman talaga ang ating Diyos. At ako din ay mayaman. I boldly say ako ay mayaman. Because God richly blessed me financially. When I go home, wala po akong pera na salary. But God gave a perfect timing to bless me. He gives me. Hindi ko maisip kung paano binibless ng Panginoon ang aking ang mga bagay-bagay. Ang pinag-ipon-ipon ko last noong year na nandito ako ay napasa kamay ko when I go home. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Lahat, wala po akong pera, but the perfect timing na sa akin yung pera na pinaghirapan ko for 10 years ay nasa akin. Kaya sabi ko, Lord, mayaman ka, naging mayaman din ako dahil sa grace ng Panginoon. Dahil sa awa ng Panginoon. Masasabi kong umuwi ako this time, mayaman ako dahil mayaman ang aking Diyos na nag-provide sa tanang ito, sa lahat kong pangangailangan. God is so good. God is so good. Umuwi ako, gusto kong umiyak eh. Never nagbigay ang Panginoon, ang amo ko. Sabi niya, Ami, I don't want to give your salary. I want to keep it because I want you to come back. I want you to come back. But sabi ko, Lord, ikaw na bahala, Lord. Wala po akong pera, but ikaw na ang bahala. Umuwi ako na bakon ko ang pagpapala ng Panginoon sa mga sinasabi sa akin, okay ma, don't worry, the money is here, don't worry. Kaya sabi ko, God is so good. He provide everything. He provide everything. He provide everything. Hallelujah. I want to share with you sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. This is the truth na mabuti ang Panginoon. This is true na ang Panginoon, when you trust Him, He is faithful. He is faithful na ibigay niya sa iyo. Umalis ako sa aking bahay na 2 years old ang aking anak ng aking pinakabunso. 2 years old. And I'm crying because nag-aalaga ka ng bata na pinakain mo tapos pinalala mo ang iyong mga anak na hindi mo naalagaan. Lumaki sila na wala ako. Diba tayo ay lumaki ang ating mga anak na wala tayo doon. But I trust God. I trust God. My treasures is my family. But I trust the Lord. My treasure, I trust the Lord, my family, that God will guide them, that God will protect them, that God will always guide
everything they do. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I always pray sa aking mga maliliit. Kasi maliit pa sila nung iniwan ko yung panganay ko at ang aking elementary pa sila. Sabi ko, I trust you. Sa lahat ng ibinigay mo sa akin, I trust you, Lord. Protect them. Wala po ako na mag-aaral sila. Kailangan nila ang isang nanay habang noong maghanda ng pagkain, papunta sa school, lahat naman tayo ngayon ay ating obligasyon. But hindi natin nagawa. But I trust God na ang aking mga anak ay mag-grow sila na may takot sa Panginoon. I always pray, kaya ang aking i-encourage sa inyo mga kapatid, na kung ang inyong mga anak maliit pa, always pray for them. Always pray that God protect, God will guide them, na ang mag-grow sila na may takot sa Panginoon. Yun ang lagi kong iniiyak sa Panginoon. I always pray them for their study. I always pray. And I thanks God. Hindi po ako binigo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po ako binigo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. When I, last year, my eldest was graduated as a cum laude. And I thanks God. I thanks God. And this year, my daughter, my second daughter, she is graduating as a magna cum laude. And because that is the grace from the Lord, that is not from our family na matatalino. No, wala. But that is the grace of God. Amen. Grasya lang po ng Panginoon, kapatid. Through prayers, through faithfulness sa Panginoon. Wala po akong ipagmalaki. Dahil po wala pa akong kaalaman gaya ng mga anak ko. But that is from the Lord. Amen. That is from the Lord. The grace of the Lord comes in my family. At nag-grow sila in the church. My daughter, when I came home, kinagabihan, pumasok ako sa kwarto niya. Sabi ko, na, you are a praise and worship leader, and I am also a praise and worship leader. Let's pray, let's worship the Lord. And then hindi ko pa alam noon na kung ano ang kaniyang achievement sa school. Nung umuwi ako, hindi pinaalam ng anak ko kung ano ang achievements niya. Sabi lang niya, just come home, ma. I don't want money. Sabi niya, I don't want it, just come home. I don't want you na hindi ka makauwi. Wala siyang sinabi at hindi na din ako nagtanong. Ayaw kong ma-embarrass siya sa aking tanong kung wala siyang maisabi. So, nung sa gabi nag-pray kami, sabi ko na, in-encourage ko siya sa paglilingkod ng Panginoon na when you become a teacher, because he is the education, he's taking education, sabi ko, you need to use it. Every time you teach, just use the Word of God. Share the Word of God every time na nasa karasi ka. Gamitin mo yan para sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, sabi niya, yes ma'am, nakikinig ako sa iyo, yun ang gawin natin. Sabi niya gano'n. Then, tinanong ko siya, na, ano pong naano mo sa school? Sabi niya, sorry for I cannot speak fluently. It's okay. So, sabi niya, nothing ma. Nothing. Sabi niya, wala daw. Sabi ko, it's okay. I'm not, hindi ako umuwi na nag-after sa iyong, iyong achievement. And then, pagkamandi na nung graduations na sila, doon marami nang tinatawag na nagpasok, nagpunta na sa stage. Sabi na, tinatawag na yung mga pangalan. Ang daming mga cum laude, mga lahat halos sa school na yun. Kasi ang school na yun ay matatalino lang ang nandoon. Sabi ko sa kanya, ilang wala, anak. Pero deep in my heart, because I'm praying na mag-graduate ang anak ko as a cum laude. I'm praying talaga, Lord, bigay mo sa akin anak ni Lord as a cum laude, Lord, dahil alam ko na binibless mo siya. So, dahil sinabi niya na wala, but deep in my heart, talagang meron siya.
Noong nasa aisle na kami papunta ng stage, doon niya na sinabi sa akin, pinabutan niya na ako ng medal. What is this na? Siya, ay, ang magna cum laude. Kaya umiyak ako while in the aisle. Papunta ng stage. Yun ay favor ng Panginoon sa aking buhay. Yun ang favor ng Panginoon kung tayo po ay laging manalangin sa ating mga anak. I always trust the Lord with my kids. Lord, ikaw na bahala sa kanila, Lord. Lord, ikaw na bahala sa aking pamilya, Panginoon. Dahil wala ako, alam ko na ikaw ang Diyos na magbigay sa akin magbigay sa akin, hindi lang sa akin, sa ating lahat. Kung tayo po'y magiging faithful sa harapan ng Diyos, no matter what, God is so good. God is faithful sa lahat ng kanyang mga promises. He never leave us, nor forsake us. Amen? Hallelujah. So, God is so good. God is so good. Talagang maiyak ako sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Dahil kung wala ang Diyos, wala talagang tayong magagawa. So, hallelujah. So, God values faithfulness. Binavalue ng Panginoon ang aking katapatan. Hallelujah. Amen? Amen. If you are faithful in the Lord, God is valued that faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. When we are faithful in a small things, God entrusts us with the greater things in our lives. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, sa aking pagtatapos, hallelujah, mga kapatid, alalahanin natin na tayo ay tinawag maging tapat, nakatiwala sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Maging tapat sa katiwala sa kaharian ng Diyos. We must live with awareness that Christ will return and that will be held accountable for how we manage our resources, our talent, the opportunity that He has given us. Amen? Let us be found faithful. Amen? Let us be found faithful. Meron man tayong mga pagkakamali. Meron man, I'm not saying na ako ay hindi nagkamali. Lahat tayo mga kapatid may pagkakamali. And let us go back lang sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And tayo po'y maging active sa trabaho ng Panginoon. Hallelujah. Naway tayong lahat ay matagpuan na aktibo, na nakibahagi sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Gamit ang mga kaloob ng Diyos. Hallelujah. Ano bang kaloob ng Diyos sa buhay natin, sa buhay mo? Ang ating yaman, ang pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Ano man ang ating gawin, malaki man o maliit. Amen? Ito ay mahalaga sa mata ng Diyos. Amen. Tayo'y mahalaga sa mata ng Diyos. Meron na tayong nagawa ng maliit na achievement. Yan ay mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Hallelujah. And we need to use it for the glory of the Lord. Hallelujah. And hallelujah. So we are called to live faithfully, serving and investing in His kingdom. Last, we may be found faithful, diligent, and ready, so that when our Lord Jesus comes, matagpuan niya tayo. He will say to us, "Well done, and good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Amen. So let us go forth
with renewed commitment. I-renew natin ating commitment sa Panginoon. Hallelujah. To serve our Lord with all our hearts, with all our strength, with all our mind, with all our might. Amen? Hallelujah. Knowing that He is coming soon. Yes. Hallelujah. Kung bumalik na ang Panginoon, sabihin ng Panginoon sa iyo, well done, anak! Good and faithful servant. Amen? Hallelujah. Sana lahat tayo ay matagpuan ng Panginoon. Naway, hindi pala sana, naway tayo ay matagpuan na faithful sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. Maliit man ang ini-trust sa iyo ng Panginoon, keep alagaan natin na ito po ay lumago dahil ang Diyos kung ating ipagamit, tayo po ay lalago sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So let us stand. Hallelujah. We praise your name, O God. Thank you for your goodness, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise your name, Father God. Oh, praise your name, Father. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, tayo po'y ay siyatin natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Let's renew our relationship sa Panginoon. Kung tayo po'y naka-inline sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang kalooban para sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Dahil tayo'y mahal ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay lumago. Hallelujah. We praise your name, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, let me. Tabayin natin ang tanging malay po sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Father God. Yun ang alay natin, ang ating buhay